Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin ito pong mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong ayan po, yun nasa ating screen mga kababayan. May DDS na nag-post. Sabi dito na tayo sa may malasakit, may paninindigan, tunay na nagsisilbi sa bayan, Team Duterte. At ang party list PPP endorsed by the Dutertes. Ayan mga kababayan, may nabasa nga ako isang post, sabi, huwag niyong kalilimutan ang Team Duterte. Ayan mga kababayan, mga Team Duterte, sino-sino ba yan? Ayan Christopher Bongo, Marcoleta, Ronald Bato de la Rosa, Attorney JB Hilo, ano ba ito? Ay, hindi pala Hilo, Hinlo, mga kababayan. Kala ko Hilo. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondok, Apollo Kibuloy, Philip Ipe Salvador. Ayan po yung Team Duterte, mga kababayan. Ayan po yung ini-endorso ng mga Duterte na mga senators na wag daw kalimutan. Ayan, meron po lumabas na survey. Ito po yung latest survey ng RPMD. Ayan mga kababayan, bago lang ito bago lang. Ito po yung mga lumabas sa kanilang survey na kung ngayon gaganapin ang senatorial election mga kababayan, ito ang malamang na magsisipanalo. Ano nangyari sa Team Duterte? Tingnan natin mga kababayan tingnan natin, balikan natin to. Ayan po yung Team Duterte, tandaan niyo po yung mga pagbumuka Go, Marcoleta, De La Rosa, Hinlo, Rodriguez, Lambino, Bondok, Kibuloy, Salvador. Ito po yung resulta ng survey. Hanapin natin. Tingnan nyo maigi mga kababayan. Yan. Parang walang pumasok. Meron pumasok iisa mga kababayan. Ilan ba yung kanilang Team Duterte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa siyam mga kababayan na kinakampanya, ini-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte, sa siyam, isa lang po ang pumasok sa top 14. Ayan mga kababayan, isa lang po dun sa siyam. Isa lang po ang pumasok at yun po si Bongo, na kinakailangan talagang gumastos yan po sa social media para mapanatili siya dyan sa top 12 mga kababayan. Kasi base sa mga datos, ito pong si Senator Bongo ay talagang number 1 po sa paggastos dyan po sa social media. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, talagang mayat maya nagbibideo at maya maya may post sa social media tungkol po dun sa kanyang pagtakbo bilang senator. Kaya mga kababayan, sa siyam po, ito iisa. Iisa lang po ang pumasok. So ano ibig sabihin yan? Ito mga kababayan, ano ibig sabihin yan? Sa siyam na sinasabi nilang huwag kalilimutan. Sila po yung nananabagan sa taong bayan, huwag niyong kalilimutan itong siyam. Kasi itong siyam daw ay may malasakit. Meron daw paninindigan at tunay na nagsisilbi sa bayan. Yan daw ang katangian na itong siyam. Hindi naniniwala ang tao. Kasi kung naniniwala ang tao dito sa pinagsasabi nila na may malasakit, may paninindigan at tunay na nagsisilbi sa bayan, di sinsanay ito ang kasama sa top 12. Pero ang pumasok lang talaga, iisa. Ayan, si Bongo. Nakapwesto sa 3, 4. Tabla sila ni Tito Sen sa number 3 at number 4. So, ibig sabihin lang mga kababayan, wala na talaga. Kahit pa mag-endorso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinamahan pa ng picture ni Sara Duterte, hindi na po naniniwala ang taong bayan. Wala na po yung dating karisma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, aminin natin, noong 2016 ba yun, nung unang tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talaga namang napakataas ng kanyang popularidad. Grabe. Pero pagkatapos ng kanyang termino, at pagkatapos na itong mga ilang taon, pagkatapos ng kanyang termino, unti-unti pong nawala ang kanyang popularidad. Bakit po? Kasi
naglabasa na yung kanilang mga ginawang katarantaduhan habang sila'y nasa pwesto. Sikat na sikat po siya noon. Wala talagang makakabangga sa kanya. Talagang sure ball na mananalo siya. At marami pa nga naniwala hanggang nung natapos ang kanyang termino, marami pa rin naniniwala. Kaya nga si Duterte, yung anak niya si Sara Duterte, naging vice presidente. Pero after netong mga naglabasang mga nakawan sa gobyerno, pagkatapos nung itong investigasyon sa EJK, talagang bumagsak, nag-decline ang popularidad ng mga Duterte. Kaya ngayon, ito, yung kanilang ini-endorso mga kababayan, ay hindi na po pinili ng tao. Nag-endorso sila. Ayan po yung mga kandidato nila. Pero lumalabas sa survey at sa ilang pang mga survey, hindi lang dito consistent mga kababayan kahit sa Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, doon mga kababayan talagang consistent na si Bongo lang talaga ang pumapasok diyan po sa top 12. Doon sa legit na survey kasi meron silang pa-survey Yung dark light na survey, na kung titingnan mo yung dark light na survey, lahat po yan. Ito lahat po yan, nandun sa top 12. So, kalokohan po yung survey na yon. Ito po mga legit na survey, lumalabas, isa lang po ang pumapasok. Si Bongo. So, yun ang ibig sabihin nun mga kababayan. Hindi na pinakikinggan itong mga Duterte. Marami po sa ating mga kapwa Pilipino ang gising na po sa katotohanan at hindi na po nagpapabudol sa mga Duterte. Tapos na ang panahon ng kanilang pambubudol, tapos na ang panahon ng kanilang panloloko sa taong bayan. Kaya naman, si Marco Beta. Kahit ito si Bato de la Rosa, wala na, di ba? Tanggap na nga niya. Sabi niya, magtatanim na lang daw siya ng kamote. Si Vic Rodriguez, dakdak dyan sa Maisog. Wala rin. Akala niya kasi, magogoyo niya taong bayan. Ayan, mga kababayan, tanggal din. Wala rin. Hindi nga natin nakikita sa 40 na yun yung pinapakita natin Pero hindi natin nakikita sa top 20. 12 lang ang papasok Ito, si JB Hinlo. Hindi naman kilala to. Lambino. Si Jimmy Bondok. Let me be the one to break it up. I'm gonna make excuses. Kakantahan lang kayo na ito ni Jimmy Bondok paano mananalo yan? Apollo Kibuloy, si Pacquiao. Paano mananalo si Pacquiao? Nakakulong. Sinong tanga ang boboto sa pinagbibintangang human trafficker, pinagbibintangang rapist, nang-aabuso ng minor de edad? Sino maniniwala dyan? Sinong boboto dyan? Tanga lang ang boboto dyan. Si Ipe. Babanggit ko sana, Pipe. Si Ipe. Sabi niya, epektibo raw siya. Wala. Depektibo ang tingin sa'yo ng taong bayan. Tingnan mo. Wala. Hindi nga pumapasok sa sa top 14 So, wala na, mga kababayan. Si Bongo na lang talaga ang natatanging pumapasok dyan. Pero sa tingin ko, malalaglag din to si Bongo. Kasi ang style kasi ni Bongo tahimik Hindi katulad ng iba na talagang tahas ang nag-iingay. Kumbaga, si Bongo kasi masyadong yung laro-laro niya mga kababayan ay parang gumigit-na-gitna. Hindi katulad di ba to talagang ibang lalaman ko to si Duterte. Ibang lalaman ko aming partido. Uunahin ko partido kaysa sa bayan. Nasabi ni Bato, kaya sira ulo pala to. Ba't ka namin bumoto? Inuuna mo partido mo. Parang si Ipi Salvador. Hindi ako doktor. Hindi ako engineer. Hindi ako abogado. Hindi ako teacher. Ano ako? Artista. Artista na maglilingkod sa taong bayan. Ay bibigay ko ang buhay ko kay Duterte. Sira ulo ka pala Maglilingkod ka para kay Duterte. Ba't magsisenator ka pa? Di mag-caregiver ka na lang. Akala niya maloloko. Akala ni Philip Salvador, uso pa yung panahon na artista ay napipili. Wala na, sawang-sawa na po ang taong bayan. Dahil ilang taon pa kaming magtsatsaga kay Robin Padilla.
na sigurado sa susunod na takbo niya, sa kangkungan na bagsak. Oh, yan po yung mga ito si Mark Cabeta, ginagamit pa yung Iglesia ni Cristo. Oh, di ba? So, lagi-laging naka-expose yan. May exposure yan sa diyan sa Net25 ba? Lagi nandun yan eh. Ikala niya, magogoyo niya taong bayan. Oh, hindi ka nga pumapasok eh. Doon sa Siam na yan, isa lang po talaga pumasok si Bongo. Ayan. So, ibig sabihin, wala na talaga. Laos na ang mga Duterte. At etong mga Team Duterte, lagapak mga kababayan. Lagapak po talaga. At ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Kumbaga, hindi na sila magpapabudol pa sa mga Duterte. O yan mga kababayan, sino ba nanguna? Bong Revilla, Bong Revilla, budots, 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 budots. Erwin Tulfo, eto TNT. Ano masasabi niyo mga kababayan kay Tulfo? Yung sa kanyang pagiging TNT sa Amerika. Ginawa niya lang naman daw yon para buhayin ang kanyang pamilya. Alam niyo, para sa akin, mali pa rin yun eh. Mali pa rin yun. Nagkano ka pa rin, nanggoyo ka. Nambudol ka. Kahit hindi sa Pilipinas mo ginawa yung pambubudol mo, nambudol ka, nanloko ka dyan sa Amerika, illegal ka pa rin. Illegal alien. So, paano yun? Paano magtitiwala sa'yo ang mga Pilipino kung kaya mong maging illegal alien? Saka wag mo idadahilan yung dahil gumawa ka para sa mga para sa mga anak mo, nag-alien ka. Alien! Alien! Nag-alien ka para sa pamilya mo. Ano yan? Paano na lang? Gagamitin nyo lahat yan? Para makapanloko? Senator ka. Kung may magsabi sa'yo, halimbawa naging senator ka at meron kayong iniimbestigahan, sabihin niya, ginawa ko lang po yan eh. Dahil sa pamilya ko, dahil mahal ko pamilya ko, kailangan ko pakainin ng pamilya ko. Kaya ginawa ko yan. Alien! Alien! Di gagawin dahilan yan. Hindi po kasi tamang dahilan yun. Di ba? Mali rin to si Tulfo eh. Mali rin si Erwin Tulfo eh. Dapat na nahihimi ka na lang eh. Mayabang ka pa eh. Mayabang ka pa. Pinagtanggol mo yung sarili mo. Mali ka naman. Hindi mo pwedeng idahilan yon. Di sana lahat ng gumawa ng kasamaan, dadahilan nila eh. Ginawa ko yun para sa pamilya ko eh. Di ba? Mali pa rin yun. Di ba? Mali yung Tulfo. Talaga dinastify mo pa, imbis na nahimik ka na lang kasi wala na eh, mali yung ginawa mo eh. Pero ayabang mo pa, dinastify mo pa, pinagmalaki mo pa yung ginawa mo yun dahil sa pamilya mo, tungak ka. Tungak ka rin eh. Bongo. Si Bongo pumasok. Ayan po, kasi nga po talagang kahit saan ka magpunta eh. Nung mahal na araw nga, nagdadrive ako, nakita ko si Bongo. Ingat po kayo sa biyahe. Nalangya talaga. Tito Soto. Ito si Tito Soto, sinisiraan. Kasi merong gustong pumasok. Di ba? May sumisira dito eh. Direktor na ginagawang issue yung rape. Pero siya, may issue ng pedophilia. Huwag ka magmalinis. Doon sa direktor na yan, huwag ka magmalinis. Manny Pacquiao. Ben Tulfo, Pia Cayetano. Ito si Pia Cayetano, nagdoble kara na to eh. Nag-iba na yung pananalita nito pagdating sa Pogo, pero nung una, sabi nila itong Pogo ay makapagbigay sa atin ng malaking pera. Makakatulong sa ekonomiya. Pero ito ngayon, bago na sinasabi niya, itong Pogo na to, masama talaga to eh. Hindi ito dapat pinagbibigyan, pero dati sila nagbigay ng lisensya. Ito si Beno Rabalos, matindi rin to. Hindi pumapasok to dun sa iba, pero pumasok dito sa RPMB malami na rin nagagastos to. Kahit saan ka magpunta, makikita mo si Abalos, kahit ipikit mo mata mo eh. May lalampas sa yung sasakyan, may bus na dadaan, makikita mo sa likod si Abalos. Sa gilid-gilid ng kalsada, sa mga billboards, malaki na rin nagagastos na ito ni Benhur Abalos eh. Kaya pumapasok, Francis Tolentino, si Tol. Tolongges. Camille Villar, number 10. Tama ba? Number 10, Camille Villar. Ito naman si, sabi naman niya,
kinakailangan natin ng bago. Anong bago? Tagal nyo na nakapwesto. Bago. Ilang taon na nga, ilang dekada na nga kayo dyan sa Las Piñas, yung mga bilyar. Sabi mo bago, okay ka lang. Ay, Jaime Marcos Jaime Marcos pumasok. Ayan kasi. Hindi nagkakaroon na ng epekto yung banat ni nung isang director na si Pido. Kasi gusto niya ipasok to eh. Ping Lacson, bumaba na. Lito Lapid, Willie Revillame. Ito yung Lito Lapid, Willie Revillame, yung nasa gilid. Nasa, kumbaga, nasa bangin na matatanggal. Kasi 12 lang pipiling, 14 to eh. So, yan mga kababayan, yung mga kandidato natin ng pagka-senator. At kung ngayon gagawin ng eleksyon, ayon po sa RPMD survey, sila po ang mga mananalo. So, kapansin-pansin na si Bato po, wala na nag-goodbye na. Baka magtatanim na ng kamote. Etong si Bato de la Rosa. At sino pa? Si Marco Beta, Vic Rodriguez. Ito mga Lambino, wala na yan. Hindi naman kilala yan. Hinlo, si Jimmy Bono. Me want to break it up. In a man excuses. Di ba siya kumanta noon? Kumanta ka na lang. Huwag ka na mag-senator. Apo, ito, sige Buloy, yan. Wala rin to. Kapal na mukha. Hindi mo tatampo kang senator pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Ngek-ngek mo. At lalong-lalong si Philip Salvador. Si Philip Salvador, gagawa ng batas. Ni barangay, sa barangay, hindi ka nanalo, barangay konsehal, hindi ka naman tumakbo, o hindi ka pumesto. Paano malalaman mo ni isang batas, wala kang nagawa? Diba? Paano mo magagawa ang trabaho bilang isang senator? Ipaaso-aso ka lang kay Bongo dati. O hanggang ngayon pala. Diba? Pag ito nagsasalita sa entablado, sinasabi niya, iboto niyo si Bongo. Nung ako nandyan sa aso kay Bongo, ako'y namibigay, tumutulong ako. Ako taga-abot ng mga box, mga tulong sa ating mga kababayan. Kaya feeling ko nakakatulong na rin ako. Kaya wala talaga tayong maaasahan dito sa siyam na to. Kaya si lang talaga mapasok, si Bongo lang talaga pumasok. Mag-isip-isip kayo mga kababayan Mag-isip-isip kayo tungkol dito kay Bongo. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.